Hi guys, pag-usapan naman natin yung isang loan app na inutangan ko only 14 days ago. And yes, you read my thumbnail right because yung loan app na to ay nang a-approve at nang i-increase. Yung pangalan ng loan app ay Loanmate. Sabi niyang trusted loan app daw. And under siya sa kay Gulzara Lending Corporation, you know, the same company behind GZ Lend. So guys, yes, nang approve siya at diretso mo matatanggap ha. But, talk about online loan platforms in this channel and it's all about expectations para kayo'y maging careful at aware kayo kung anong meron. So keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here at ako po'y nagre-review ng mga online loan platforms. Mas gusto ko yung legit. But because yung loan app na to, ang dami niyong ads kaya pag-usapan natin para maging aware naman kayo kung anong meron. So this video is not sponsored and it is based on my experience. Kasi guys, inutangan ko na yung loan app na to 14 days ago, okay? And 2 payments siya, hindi po siya 7 days, 2 payments, split into 2, pero 7 days apart, so 14 days lang. And now the question is it worth it, guys? So yung offer niya sa akin is 4,000 pesos, pero I wanted to play it safe. Nag 1,000 pesos muna ako mga guys, kasi walang pasabi kung magkakaltas ba siya. Yung pinakita niya lang is 3 or 4 payments and yung interest na idadagdag niya, pero hindi niya sinasabi dun pa lang sa bago mo i-claim yung loan. Walang pasabi guys kung kakaltas siya o hindi. So ginoo ko sa 1,000, sabi ko na nga ba kakaltas po siya. So sa 1,000 na niloan ko sa kanya, yung pinadala niya is 750 pesos. So is it worth it mga guys? Well, una sa lahat, yung loan app na to ay hindi po registered sa SEC, which kapag hindi po kasi registered guys, ang hirap magreklamo pag meron tayong issue sa loan app na to. Didiretsuhin ko na kayo para, para maiwasan nyo na siya ngayon pa lang, na yung loan app na to ay kung ano-ano yung sasabihin niya guys, the day before your due date. Kaya dun sa Facebook page ko, shinare ko sa inyo kung ano yung mga pinagsasabi ng loan app na to. Hindi ka pa nga overdue, naniningil pa lang siya. Una, magpapadala siya ng message na napakabait niya. Pero hanggang hindi ka pa nagbabayad, okay? Kahit na hindi ka overdue, kung ano-ano sinasabi, ipopost ka daw sa social media kasi hawak nila yung ID, alam nila yung seriously, alam niyo yung Facebook ko. Kaya yung loan app na to guys, nako, kung mahina yung loob nyo, wag dito. Well, to be honest, hindi ko naman kayo mapipigilan kung naghahanap kayo ng mauutangan dahil guys, alam natin na sa panahon ngayon, there are times na talaga na kailangan nating umutang pero dapat alam natin kung ano yung papasukan natin every time gumagamit tayo ng mga loan app. This is the risk na kailangan yung pag-isipan. So, ayun, pagkatapos akong pagsabihan ng kung ano-anong salita dyan na pinagpiestahan ng mga sugal promoters, mga loan agents, doon sa Facebook ko, ginudge ako, nakala mo naman sila yung wagas, kung makakomment, wagas. Anyways, pagkatapos nila akong pagsabihan ng kung ano-ano ba, from 4,000 pesos na offer, naging 7,000. Pero alam ko na it's not a good offer kasi alam ko na magkakaltas yung loan app na to. Yes, madali siyang mang-approve with minimal requirements, pero kung kaya mo yung ganitong mga text, go ahead. Pero kung ayaw mo ng sakit sa ulo, guys, meron tayong mga legit loan apps na you can check out kasi baka andun yung loan app na hinahanap nyo. The list of legit loan apps is here. So bago kayo mapadpad sa mga loan app tulad ni Loanmate na to na hindi nga registered, you should try the loan apps that are in that list. In that list, kasi yung mga loan apps na yan, nasubukan ko na yan, and so far, okay naman yung experience ko. Ang layo ng experience ko sa mga legit na mga loan apps kaysa dito sa Loanmate na to. Sa collection text pa lang, sa mga reminder text pa lang, grabe, di hamak na, buti na lang makapal yung mukha ko mga guys. So, doon sa in-offer niya sa aking 7,000, syempre, kung nakita mo lang yung ads niya at hindi mo kilala yung loan app na to, mapapaklik ka. Kasi akala mo okay siya, no? At matik nanga-approve talaga siya. One valid ID lang, fill out mo lang yung form, magsi-selfie ka. Pero expect na kayo na one day before your due date na tatadtadin niya ng kung ano-anong mga text yung mga cellphone nyo. So yung naging offer niya sa akin pagkatapos niya akong pagmumurahin, ayun, 7,000. 7,000 na yan, may pa 2 terms, 3 terms pa siya. Anyways, alam ko na magkakaltas to. So the question is, would you still use this loan app now that you know na ganito siya? Is it really worth it na ganon? Sasabihan niya yung mga
Sasabihin niyo, ang kapal ng mukha mo. Yes, totoo, makapal yung mukha ko. Kaya, kino-call out ko kayo dito sa Facebook ko. And I'm not using my platform as an excuse para hindi magbayad. Binayaran ko yung mga to. At ngayon, o-offer kayo sa akin. No, 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 no. Ayoko sa ganitong mga loan app. So guys, if you still want to see a step-by-step process kung paano ako nag-apply, na-approve sa loan app na to, at kung kaya ng loob nyo yung mga ganitong mga text messages the day before your due date, and how much more kapag hindi kayo makabayad sa loan app na to, nako, hindi kayo tatantanan. Judging by the things that I received from them yung one day before my due date. So, binayaran ko na siya, ayoko na, i-uninstall ko na yung loan app na to, goodbye, TY, quits na. And kung sakali nagkaroon kayo ng mga ganitong problema, mga guys, pwede naman kayo magtungo sa cybercrime division. Pero, syempre guys, prevention is better than cure. Kasi hindi naman po matik na nasusolusyonan yung isang problema after one report. Kailangan mo talaga mag-follow up. So, paano naman yung mga tulad namin na nasa probinsya na hindi makakapunta sa mga agencies ng CI, sa mga agencies tulad nito, pwede rin tayo mag-email sa SEC. But mas maganda po na iwas na lang po tayo sakit sa ulo. Kasi mahirap rin po mag-complain. And mas practical po talaga na yung nag-iingat kaysa naman sasakit pa yung ulo mo, hahanap ng solusyon. So, ayun guys. Ingat po tayo sa mga ganitong mga klaseng loan app. Iwasan po natin yung mga loan apps na hindi po registered. Kasi yung mga registered na mga loan apps, pag nagka-problema, mas madali po silang i-report sa SEC. Mamumultahan sila if it has been found na may mga pagkakamali sila. But then again, guys, these things involve processes. And sometimes, most of the time, medyo matagal bago natin makuha yung result na gusto natin. And it involves pa constant following up and for us to gather evidences. So, kahit na i-attack ako nila, sasabihin gumagawa ako ng kwento dito, hindi sila yung go ahead. Try nyong i-deny. Kasi ito naman yung ginagawa nila, gumagamit sila ng iba't ibang number para kunyari hindi matrace sa kanila. Ang modus na nila yon, pero I have the screenshots. I know na sila to dahil sinischedule ko po yung mga OLA na nire-review ko. So, I dare them na i-deny yung mga pinag-text nila sa akin nung sila'y nagko-collect. So, ayoko na. Iwasan nyo yung loan app na to. That's the best thing for us to do here. See you on my next vlog.